It's smelling time. Camping! Winter, spring, summer, fall camping. Last year, 2 times. Oh, and we are now going someplace. Good morning at mapagpalang araw po sa ating lahat. At ngayon ay morning walk with Cookie. Ang mga bata ay pumasok na sa school. Si Mushi ay pumasok na rin sa trabaho. So, kami na lang ni Cookie. It's smelling time. Ang mga activities ni Cookie. I-bulldozer ang snow. Next activity, jumihe. Next activity, more running. Yung bus ni Lance tsaka ni Lincoln, late 20 minutes. Yan ang mahirap kapag nagbabas ka, ang bus ay nagiging late. Kapag late, nasa snow ka, naghihintay ka ng sobrang tagal. Talaga. Kaya si Lincoln, gusto ko siyang magkaroon ng tuk, yung katulad ng tuk ni Lance na pwedeng i-fold na yung bibig mo baklava tawag doon. Yung bibig mo matatakpan, leeg mo, yung pisngi mo, mata lang ang nakalabas. Pwede mo rin siyang i-fold na parang tuk lang na kaya lang wala na akong makitang ganun. Kasi pagka ganito, yung pisngi ko nilalamig. Ito lang ang hindi nilalamig. Ay, ito po palang coat ni Cookie. May temperature reader, yung nasa likod. Ay. Naku. May uminom ng Starbucks natapon. Napakataas ng snow. Anyways, tapos na po kami maglakad ni Cookie. Aayain ko na siya umuwi. Cookie, let's go! So, tignan niyo po. Kailangan na namang magpala. Hindi pwedeng hindi kasi magpala kasi magkakaroon ka ng fine kapag yung city umikot. Magkakaroon ka ng fine. Pagdating sa bahay, syempre, kailangan linis-linis. Ganyan talaga ang buhay. Pakita ko po sa inyo yung Christmas. Pakita ko sa inyo si Cookie nag snow climbing. Ito po yung Christmas tree. Parang hindi siya makaka-survive this year. Tara na, Cookie. Ito yung niluto for today para sa ulam, bacon. At syempre, rice is life. At ano to? Wow! Longganisa. At mixed vegetables para may gulay tayo. Ito po ang aking tunay na buhay dito sa Canada. Nakatira po ako sa Ontario at
Sa mga napapanood niyo po na nagvo-vlog ako, naglalakad kami sa snow, magpipikmin, masaya si Cookie, nagpapagulong-gulong. Pero sa ikaw nanonood nito at wala sa Canada, gusto kitang tanungin, sa tingin mo ba, kakayanin mo ang buhay Canada? Kasi napakahirap niya dahil napakahaba ng taglamig. Yung iba, wala silang papalahing snow kasi kapag nakatira ka sa apartment o nakatira ka sa condo, pag condo, sagot ng condo ang pag-maintain ng snow. Sa apartment naman, syempre nasa building ka, hindi ka magpapala. Gayunpaman, wala kang ligtas. Kasi kung may mga anak ka, dadalin mo yung mga anak mo sa eskwelahan, paglabas mo pa lang, napakatindi na ng lamig, ang kapal ng snow. Kung ikaw naman ay papasok sa trabaho, kahit nakatira ka sa apartment o sa condo, hindi ka nga magpapala ng snow, pero ang layo ng babiyahihin mo sa napakadelikadong kalsada sa kapal ng snow. Hindi sa lahat ng oras malinis ang kalsada dahil hindi 24 oras umaandar ang snowplow. Kahit nadaanan na ng snowplow ang kalsada, kung yung mismong roadside ay malinis at walang snow, pero hindi ka makakaligtas sa blizzard. Yung may araw na matindi talaga ang hangin, nagdudulot ng whiteout o purong puti sa kapaligiran na poor visibility at napakadelikado. Kaya eto po, sa mga gustong magbalak pumunta ng Canada, tatanungin ko po kayo, sa tingin nyo, kakayanin mo ba ang buhay Canada? Nakita nyo po sa pinakaumpisa pa lang ng vlog, yung mga anak ko naghihintay na ng bus. Nung tumungtong ng January ngayong taon 2026, lagi nang may problema sa paghihintay sa bus. Last year, pag na-late yung bus, 15 minutes, 10 minutes, pero mula nang dumating ang taong 2026, nagkaroon sila ng malaking problema. Actually, nasa news po ang bus ngayon na sobra-sobra ang delay. Na-delay siya ng 1 oras, may delay na 40 minutes, may delay na half an hour, at maghihintay ang mga bata sa napakalamig na sitwasyon. Matindi ang snow. Minsan, -15, feels like -20. Minsan, ang wind chill, -25. Maghihintay ang mga bata doon. Pasasalamat naman po ako sa Diyos nung na yung bus ay na-late ng 1 oras at 45 minutes. Nandito yung asawa ko, dinrive niya yung 2 bata sa eskwelahan. Pero, ang sitwasyon po dito sa mga hindi nakakaalam, ang mga bata na dumadating sa school ay hindi agad pumapasok sa loob ng eskwelahan. Kahit po sa kindergarten. Pumipila sila sa labas kung anong oras magre-ring ang bell. Kaya yung mga bata, maka-arrive man ng maaga sa school, yung mga batang nakatira na malapit sa vicinity ng school, limbawa 15 minutes, 10 minutes, hindi sila pwedeng pumasok sa school. Kasi ang rule, bubuksan lang ang pinto kapag nag-9-10 na. Ganyan naman ang mga hinaharap ng bata dito. Nakita ko yan, naawa ko sa mga anak ko at sa ibang mga bata. Kalahating oras mahigit naghihintay, sobrang grabing lamig. Tapos, nahampas-hampas ka na ng hangin. Mas mahapdi sa balat kapag may hangin. Tapos, napuno ka na ng snow pati yung backpack mo. Ang snow, pag nalusaw, tubig. Basa ka yung pants mo. Pero yung mga anak ko naman po, pinapabaunan ko sila ng lahat ng damit. Underwear, pants, medyas, para kung kailangan nilang magpalit, ay makakapagpalit po sila. Sa sitwasyon pa lang ng mga bata naghintay ka na ng bus ng sobrang tagal, pagdating mo sa school,
dahil napuno ka ng snow, nabasa ka na, pagdating mo sa school, ang expectations, kailangan mong mag-perform. Ngayon, paano ka makakapag-perform base sa expectations? Kung inumpisahan agad yung oras mo, 'di ba? Umpisang-umpisa pa lang ng araw mo, naghintay ka na sa bus, nilamig na yung paa mo, yung kamay mo, yung pisngi mo, pulang-pula na, mahapdi na. Tapos pagdating sa school, ang expectation kailangan mag-perform ka. Ang hirap po nun, 'di ba? Sa mga magtatrabaho naman, susuong sa matindi yung naranasan ko na rin po maghintay ng bus. Napakahirap. Hindi lahat ng bus may bus shelter. May mga open sa bus area na maghihintay ka. Tapos pagkatapos ng isang bus, sa isang bus ka naman, kung gaano man kalayo yung pupuntahan mo. At minsan yung bus shelter, punong-puno na. Kapag magdadrive ka naman, yung iba, hanggang ngayon, hindi sila nagpalit ng snow tires. Kapag nandito ka, kailangan may snow tires. Yung iba naman, makikita mo na nagdadrive, nasudsud sa gilid ng kalsada, nadulas. Yung iba naman na aksidente. So, sa mga hindi po nakatira sa malalamig na lugar, sa mga nakatira po sa mga tropical countries, ang car accident rate kapag winter ay napakataas. Ang mga aksidente naman po, yung mga nababalian ng buto, yung mga nadudulas, mataas din ang accident rate sa tao kapag winter. Naawa rin ako sa yung mga lolo't lola na naghahatid ng mga apo nila sa eskwelahan. Kaya ako po nakita nyo, nagpapala ako ng snow. Minsan 3 beses sa isang araw, 4 na beses, hindi ko siya pinapatagal. Kasi madulas siya, nakakaawa yung mga bata at yung mga matatanda na dadaan sa walkway mo. Na isipin mo rin sila, 'di ba? Baka madulas sila. Yung iba kong mga kapitbahay, mula nang bumagsak ang snow, hindi na sila nagpala ng snow. Yung iba, nabigyan ng ticket. Yung iba siguro, hindi pa nalilibot ng city yung lugar nila, hindi sila nabigyan ng ticket. Gayunpaman, ang hiling ko, sana maging responsable tayo, 'di ba? Kasi harap to ng bahay natin. 'Di ba? Isa 'yan sa mga responsibilidad na ating hinaharap. Pag bumili ka ng bahay, alam mo 'yan. Pag summer, kailangan i-maintain mo yung harap ng bahay mo, yung grass mo, dapat mukhang tidy siya. At kung winter naman, 'di ba, yung snow kailangang palahin. Kaya sana po, kasi parte ito ng ating responsibilidad na pag bumili tayo ng bahay, may mga i-maintain tayo, hindi lang sa loob, pati sa labas, para sa safety ng ibang tao. Yan ang isa pang hirap na haharapin mo dito sa buhay Canada. Hindi lang pisikal, hindi ka lang mapapagod pisikal sa paglalakad sa yelo, hindi lang pisikal na mapapagod ka sa pagpapala ng yelo, hindi lang pisikal na pagod na yung matinding lamig. Haharapin mo rin siya mentally sa haba ng taglamig at maikling araw. Aalis ka ng trabaho, pag uwi mo, madilim. Pag uwi mo, naalis ka ng trabaho, pag alis mo ng bahay, madilim. Pag uwi mo, madilim pa rin. So, eto pong vlog na to ay katapusan na siya ng January. Ini-edit ko siya ngayon, February 6. Medyo humahaba na po yung liwanag. 5:30, doon na lang siya nag-uumpisang dumilim. Unlike before, 4 o'clock, nagdidilim na siya. So, paunti-unti po itong hahaba, itong pagliliwanag. Pagtungtong ng Pebrero, unti-unti na siya
hanggang sa tumungtong ng June, alas 10 ng gabi, ng alas 10 ng gabi, doon pa lang, yung araw, doon pa lang siya lulubog. Ito pong sinasabi ko ay hindi sa lahat ng parte ng Canada. Ang Canada po ay sobrang grabing laki. Sa katunayan, ang Ontario po ay halos kasing laki na ng Pilipinas. Ganun po siya kalaki. Tignan natin saglit. Ano ang mas malaki? Isusulat ko na lang po dito. Ontario o Pilipinas? Kasi alam ko, ang Ontario lumaki lang siya ng konti sa Pilipinas eh. Anyways, yun po. Very challenging ang tumira sa Canada. Para din sa mga bata. Challenging din siya, di ba? Tulad nga ng nabanggit ko, yung pagpasok sa school. Di ba? Harapin mo tong matinding snow. Pagdating mo sa school, kailangan mo mag-perform. Mahirap din siya para sa mga matatanda. Yung mga naghahatid ng apo sa school, nagsusundo ng mga apo, 'di ba? Nasusuong sila sa ganitong kalamig na sitwasyon. Yung iba naman, nasa stuck sa bahay kasi nagkakasakit talaga kapag ka winter. Yung mga buto-buto sumasakit. Naranasan ko na rin po yan sa napakahabang taon. Na dito, sumakit lahat ng buto ko. Natingnan na ako ng maraming espesyalista. Tulog ako buong maghapon kasi yung katawan ko pagod na sa sakit. At sa awa ng Panginoong Diyos, sobrang nagpapasalamat ako. Ayos naman po ako. Pero sa kabila ng lahat, marami pa ring magagandang bagay ang na-offer sa atin dito, di ba? Paulit-ulit ko po itong sinasabi sa vlog ko. May mga bagay na pwede tayong gawin. Kung ikaw ay bago dito sa Canada, may mga bagay, may mga indoor activities, skating, indoor, outdoor. Pwede mo ring itry yung ski, 'di ba? Itry mo siya. Pwede kang bumili ng mga gear pang ski, pang skating, ice skating sa thrift store. Pwede mo ring tignan sa community center mo kung ano yung available na programs na pwedeng pagkalibangan. O sa loob ng bahay naman, may mga pwede ka ring gawin. So, very challenging po siya. Kasi napansin ko lang na ma-share ko to dahil ang vlog ko ay puro snow. Kasi yun talaga mabablog ko. Ito yung buhay ko eh. Ito yung totoong buhay Canada. Makapal na snow. Actually, ngayon pong February 6, i-share ko sa inyo. Ini-edit ko to February 6. Ito pong video ko ay pinakakatapusan siya ng January. At ngayon, February 6. Meron kaming weather alert. Pag weather alert, maging alerto ka talaga. Meron kaming yellow warning. So, pagtungtong po ng 11 p.m., actually, pagtungtong ng 10 p.m., may malakas na hangin. Kapag malakas na hangin, nakakatakot siya kasi rinig na rinig mo talaga siya. Tapos yung ugoy, yung bahay mo, nayuyugyug talaga siya. Damang-dama mo siya talaga. Mahirap lumabas ng bahay kapag ganito. Kasi sobrang grabing sakit na nito sa balat. Tapos, mahirap huminga. Parang yung hangin numinipis. Lalong lalakas yung hangin kapag tungtong ng alas 10 ng gabi. Ang temperature ay -15 na ang wind chill niya ay -27. Nakamamatay na po iyon. Sobrang grabing lamig nun. Pag tungtong niya ng 11 p.m., ang wind chill niya ay -30. At pataas siya ng pataas. Magiging -33 siya, 1 a.m. Tulog na kami nito. -33 pa rin pagtungtong ng 6 a.m. At ma-share ko lang po ngayong araw na to ay ang mga anak ko ay magka-camping sa Scouts. Indoor naman siya. Overnight lang siya. Indoor. So, Sabado sila uuwi. Biyernes ngayon, Sabado sila uuwi. Kinabukasan noon may swimming sila. Tignan niyo po, kahit isa lang tong patunay na kahit anong mangyari, tuloy ang buhay. 'Di ba?
So, ganun po talaga ang buhay dito sa Canada. Magpakatatag lang tayo, kapit tayo sa Panginoon, at darating din naman ang summer. Yun lang, darating din siya ang summer, hindi mo napapansin. Bili po tayo ng snow pants, ng yung kapag nagtutok tayo, nag-i-earmuff din tayo, at yung Pikmin ko, sa vlog na sa oras na 'to ay chine-check ko yung Pikmin ko. So, enjoy lang po tayo. Alam ko may yung iba diyan may hinaharap ding pagsubok, hindi man snow. Nandiya-diyan po si God, buhay siya, at dasal-dasal at malalampasan din natin 'to. One moment.
Ayan, nagbalik ka na. Ano? Nilamig ka? Nagustuhan mo ba yan sa labas? Naku po. Parang nag-aamok pa. Naku. Ano, papasok ka na ba? Grabe, ang lamig sa labas. Tignan nyo po kung gaano kakapal ang yelo. At napili ni Cookie. Ayan, siya lang ang lumalabas. Tignan nyo. Kakalabas niya. Tignan nyo yung footsteps. Pumasok ka na, Cookie! Tara na dito! Diyos ko, aso ka talaga. Naku po, hindi pa siya nasyahan. Ay, grabe talaga, oh. Grabe, sobrang grabing hangin. Snow ng snow. Matindi tong panahon na to, terrible. Talagang hindi ka pwedeng lumabas kasi iba ang hampas ng hangin. Kapag winter at pagkatapos matindi ang hampas ng hangin, manahimik ka sa bahay. Okay lang yung hangin paminsan-minsan, pero pag yung tuloy-tuloy na wala nang, tignan niyo po, siya lang talaga ang gumawa niya, yung daanan niya. Ayun o, tignan niyo, meron pa doon. Turo ko. Ayun. Naglagos-lagusan na. Gumawa siya ng daanan. Yan. Pumasok. Naku po, pinagtripan niya na yung hydrangea. Last year, yung blueberry, hindi tumubo kasi ginawa niyang toothpick. Ay, kagrabe. Oh. Mutant tong aso na to eh. Nakakatagal sa lamig. Ayun siya oh. Pumasok na doon sa lungga. Pumasok na sa lungga si Cookie. Hindi ko na makita. Ayun! Ayan pala ang bebe eh. Ay! Naku po. Ang daming lungga na nilulusutan ni Cookie. Parang daga. Diyos ko, kung alam niyo lang po kung gaano kalamig. Baka bukas walang pasok. -20. Kasi pagka ganito, -20, nakakamatay na siya. Tapos, hindi lang siya -20, meron pa siya yung tinatawag na wind chill. So, halimbawa, -10, titignan mo yung wind chill, magiging ano siya, mga negative. Imbis na 10, -15, -20. Dumidepende sa lakas ng hangin, lalong lumalamig, at yung humidity sa hangin. Yan si Cookie. Sasarado ko na tong pinto kasi hindi siya nilalamig. Ako, nilalamig ako. Please, pumasok ka na, Cookie. 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 Nako, Cookie. Cookie. Sarado ko na yung pinto, Cookie, ah. Nakit yung binti ko sa lamig, eh. Pasok ka na. Pasok na. Yes, good girl. Pumasok na ang baby.